O mga kabunyog, mga kababayan, ano na tayo, ano? Ah, Noong April 14, naganap yung unang hearing. Ito na yung hearing proper tungkol sa mga ebidensya at testigo sa impeachment ni Sara noong April 14. Ang naging sentro doon ay ang pag-appear ni Ramil Madriaga, ah, at yung kanyang mga binunyag sa kanyang sinumpaang salaysay. Sa April 22 naman, ang magiging star witness naman doon, star ano naman, ah, si dating Senador Sani Trillanes. Yan. Ang topic naman ni dating Senador Sani Trillanes, yung tungkol sa mga bank accounts ni Sara at ni Digong Duterte. Kaya, kumbaga ngayon mga kabunyuga, itong mga, anong ito, itong mga panahong ito na ang mainit na issue ay impeachment ni Sara, itong dalawang taong ito, si Ramil Madriaga at si dating Senador Sani Trillanes, sigurado tayo, ito yung dalawang tao ngayon na pinakamatindi ang galit ng mga DDS. Ha? Talagang, ha? Alam naman natin, yung mga sinabi ni Madriaga, matindi talaga, yung mga binunyag ni Madriaga. Grabe, ano? Pinakita talaga na sindikatong pamilya ang pamilya Duterte. Hmm? Grabe. Ha? Sa April 22 naman, si Trillanes naman, mga kabunyog. Kaya wag kayong ano, sa April 22, manood kayo sa mga coverage ng aking mga channels at Facebook page, ha. Ano 'yan mga kabunyog? Si dating Senador Sani Trillanes ang sinubpina, ha. Ang kanyang ipe-present yung dati niya na alam niya na. Actually, matagal na yang hawak ni dating Senador Sani Trillanes yung mga ebidensya na yan tungkol sa mga bank accounts ng mga Duterte. Ay di ba yung dahilan bakit gusto siyang batuhin ni Digong noon? Gusto siyang batuhin ni Digong doon sa hearing sa Quadcom. Di ba mga kabunyog? Gusto siyang batuhin ni Digong ng Mike. Bakit? Ay tungkol yun sa bank accounts. Talagang mainit ang issue ay ang dugo ni Digong kapag pinag-uusapan ang bank accounts. Kaya yun naman yung talagang pinufukusan ni dating Senador Sani Trillanes na talagang ah, yung mga dokumento at mga ebidensya diyan ay maging maayos. Yung tungkol sa mga deposito sa bangko. Hmm? Kasi mga kabunyog, ano yan yan yung yan yung magiging mga ebidensya doon sa unexplained wealth. Yung mga hindi maipaliwanag na paglubo ng yaman ni Sara, pati yung kanyang asawang si Manscarpio, o yan. Kaya ang sinumpi na dyan sa April 22, si Trillanes. Tapos yung ombudsman dahil yung SALN. Yung SEC dahil yung mga ari-arian, yung mga korporasyon, mga negosyo na associated sa mga kay Sara Duterte at kay Manscarpio, sinumpi na rin ang SEC tungkol doon. Ang BIR naman tungkol sa income tax returns nila Sara at nila Manscarpio. Kaya yan, sa April 22, pag-appear ni Trillanes, lalong magagalit ang mga DDS na ito kasi marami siyang ibubunyag doon. Nung nakaraan namang April 14, ang maraming binunyag si Madriaga. Kaya sa ngayon, sa impeachment na ito ni Sara, itong dalawang taong ito, si Madriaga at Trillanes, ang pinakamatindi sa tingin ko ngayon, ang galit ng mga DDS. Ito yung magkatulong na magpapabagsak sa mga Duterte sa ngayon. Kahit si Sara Duterte, yung mga yabang ng mga DDS na hindi apektado si Sara ng impeachment, hindi. Ranta na yan si Sara. At ang pinaka-instrumental dyan na matindi na kung mapapatalsik si Sara o kaya kung matatalo na ang Duterte sa 2028 dahil sa mga nangyayaring ito, ang ikikredit mo dyan, ang malaki ang ginawa, itong sila Madriaga at Trillanes. Siyempre, maraming nagsisikap, nagtutulong-tulong para hindi na makabalik ang Duterte sa poder. Pero itong dalawang ito, siyempre si Madriaga, grabing sakripisyo niya niyan. Imaginin mo yung mga banta sigurado sa buhay niyan o sa kanyang pamilya. Si Trillanes, sanay na yan sa ganyan. Sanay na yan.
Pero alam ni Trillanes, mas ngayon matindi ang galit sa kanya. Kasi yung mga pinagpaguran niya matagal na, ngayon na nagagamit, ngayon na lumalabas. At ano yan, syempre sa mga DDS, talagang pag-asa nila na lang na makabalik sila sa poder si Sara Duterte tapos ngayon nadudurog dito sa impeachment. Ano to? At ang mga testimonya ni Madriaga at ni Trillanes, diyan masisentro ang mga ano na yan, ano, mga kabunyog. Ha? Kaya sigurado pag-appear ni Trillanes sa April 22, kung ano-ano na naman ang mga insulto kay Trillanes, no? Trililing, kung ano-ano, ha? Yan ang mga gamit nila kay Trillanes. Eh. Katulad din ng ginawa kay Madriaga, di ba matapos mag-appear si Madriaga, kung ano-ano ring mga paninira kay Madriaga, kay Trillanes, ganyan din ang gagawin sigurado sa April 22. Hmm? Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Baka hamunin na naman ni Trillanes, ay ni Basti ng suntukan si Trillanes. Ay wag siyang magkakamali. Wag magkakamali si Basti na hamunin si Trillanes. Hindi nga natakot si Trillanes kay Duterte. Ah, ayan mga kabunyog. Anyway, ano ito? Saludo naman tayo dito sa dalawang ito. Saludo tayo. Kumbaga, yung ano diyan sa mga ginagawa at sinasabi ni Madriaga, sigurado grabe na yung galit ng kampo ni Sara diyan. Si Trillanes a-appear sa April 22. Sigurado grabe na rin ang galit ng ano mga Duterte, mga DDS diyan. Anyway, sanay naman na niyan si Trillanes. Noon pa, ano na yan? Ah, alam na ni Trillanes kung paano siya iniinsulto ng mga DDS na yan. Pero wala, hindi niyan matatakot si Trillanes. Ganon din si Madriaga. Si Madriaga, alam niya rin na sisiraan siya. Pero ano yan? Actually, sinabmit na nga nung yung affidavit ni Madriaga, sinabmit na sa ombudsman. Kasi sabi ng ombudsman, matapos lang tong mga hearing na ito, ipapatawag din nila si Madriaga. Ayan. Kasi pwedeng magiging testigo si Madriaga sa mga hindi lang kay Sara Duterte, kay Martires, kay yung attorney Ryan Kilala. Yan, maraming itong si Madriaga, marami itong yung kanyang sinumpaang salaysay, maraming tinamaan doon. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, tayo naman abangan natin ang pag-appear ni dating Senador Sonny Trillanes sa April 22. Mga kabunyog, matinding mga pasabog yan. Matinding mga pasabog yan. Abangan natin. Ready na. Sabi ko nga kay dating Senador Sonny Trillanes, ma-interview ko siya bago yung April 22. Naghahanap siya ng schedule ng maluwag niyang schedule na pwede. Abangan nyo, interviewin ko ulit si dating Senador Sonny Trillanes. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.